Bata pa lang ako mahilig na akong tumitig sa kalangitan, araw man o gabi. Tuwing gabi, inilalabas ko ang mahaba naming bangkong kahoy, hihiga ako roon, at tititig lang sa langit. Sa mga bituin, sa ulap, sa dilim. Sa mga oras na yon, tahimik ang paligid pero sa isip ko, abala ang mundo sa itaas. May bahagi sa akin na palaging umaasa na makakita ng kakaibang bagay, isang palatandaan, isang misteryo mula sa kalawakan. At may mga gabi nga na may nasasaksihan ako, mga lumilipad na liwanag sa itaas hindi ordinaryo. Iba-iba ang kulay. Iba-iba ang kilos. Hindi ko lang sigurado kung sila ba'y mula sa kalawakan o mula sa kung saan. Taong 2001, sa isang isla ng Camarines Norte, nandito kami para sa isang misyon, isang treasure hunting expedition, ngunit sa huli, ako na lang at ang aming guide ang naiwan sa bundok. Ang iba? Bumalik na sa bayan, 3:00 ng hapon, tahimik. Malamig ang simoy ng hangin, habang sinusuri ko ang isang batong may kakaibang marker, palatandaang iniwan umano ng Japanese Imperial Army, biglang nagbago ang paligid. Napansin kong kumulimlim ang kalangitan, pero hindi sa kabuuan ng isla. Sa lugar lang namin, iba ang liwanag sa paligid sa ibang bahagi ng isla, maliwanag pa rin. Sa amin, tila may bumabang ulap ng anino. Tumingala ako, at doon ko nakita, isang madilim na gray na bagay, lumulutang sa bukas na bahagi ng ulap. Para itong metal, malamig sa tingin, at sa paligid nito, may mga paikot na tornilyong tila nakarevet, hindi ito eroplano. Hindi rin ito drone, wala pa ring cellphone camera noon, pero kahit meron, parang ayaw magpakuha ng bagay na ito, naramdaman ko ang kakaibang puwersa sa paligid. Sa balat ko mismo, parang may kuryente sa hangin, parang radiation. Tinuro ko ito sa matandang kasama ko, at ang sagot niya, ano ba yan? Batong nakalutang. Siguro nga malabo na ang kanyang paningin, pero ako, klarong-klaro ang nakita ko, at mula noon. Hindi ko na ito nakalimutan.